umaga ay atin pong ipagpapatuloy ang ating paksa na may pamagat na The Suffering Jesus, ang ating substitute and shepherd. Okay? At ito po ay matatagpuan natin sa unang Pedro, chapter 2, verse 24 to 25. Bilang pong paggalang sa salita ng Panginoon, inaanyahan ko po na tayo ay tumayo at ating pong basahin ang sabay-sabay ang kanyang salita. Sabi po sa verse 24, sa kanyang pagkamamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo pinagaling na sa pamagitan ng kanyang bigat, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo nanimbalik upang sumunod sa pastor at paglaga ng inyong mga kaluluwa. Ito po ang salita ng Panginoon. Okay. Ngayong umaga ay ating pong masisilayan o makikita sa ating harapan ang sa ating pag-worship ay makikita po natin yung tinatawag na Lord's Table. Ito po ay sangkap ng tinapay at saro na pag-ating pag-aalala sa ating pakikipag-commune o yung pakikipagkaisa sa ating Panginoon. Sa puso po ng Lord's Table ay makikita po natin pinakadoktrina. Ito po ang pinakasentro ng Christian Gospel. Okay? Yung pong heart of the Lord's Table. Okay? So ito po ay napakahalaga sa ating pag-aaral, yung tungkol sa kamatayan ng ating Panginoon. Ang sabi nga po doon sa ating pagbubilita, sabi niya, "This is my body which is given for you." So maliwanag po sa ating pong pagdumita ng banal na hapunan, yung katawan, yung ostya o tinapay, ito ay sumisimbolo saan? Sa katawan ng ating Panginoon. At ang sabi, ang aking katawan na ito ay ibinibigay ko sa inyo. Okay? So ito po ang nakita natin na napakahalaga sa Christian Gospel. Si Jesus Christ has done something for us. Meron po siyang ginawa para sa church. At ito po ay ang ginawa niya? Siya ay namatay para kanino? Sa inyo. Okay? His body, His death was for us. Okay? So yan po yung ating tatalakayin. Diba? Nung tinalakay nga natin na siya ay nag-suffer o nag-tiis ng mga hirap. Okay? Yan po yung ating tinakay, the suffering Jesus Christ. So every time na we come to church, lalo na po sa ating pagbubilita ng banal hapunan, ang lahat po niyan ay pinapakita niya o pinasabi niya sa inyo na yan ay ginawa niya para sa church o sa mga pananampalataya. Kaya pahalagahan po natin yun. Okay? At yun nga po ay magbabalik aral po tayo. Sabi nga po ay pinag-aralan natin na si Jesus Christ, nag-suffer po siya bilang modelo natin o ating standard. At last week ay tinalaki natin na siya ay nag-suffer as our substitute. At yung pangatlo, siya ay ating shepherd. Malakas ba? Sakto lang. Naumig. Sakto. Wala kayo kadating plan. Okay. So, malakas mo ba yung boses yun? Narinig mo? Okay lang. Okay. So, kagaya po ng talata na ating tinatalakay sa verse 21, pagbabalik tanaw po para po sa ating mga kasamahan na ngayon lang natin nakasama. Okay? Una, sabi nga ay sa 1 Peter chapter 2, verse 21, makikita po natin yan na ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. So, nung tayo ay tinawag ng Panginoon, okay, bahagi daw po yung magtiis. Kasi kung paano si Kristo nung nasa lupa ay nagtiis, binigyan niya tayo ng halimbawa o model o standard. Diba? Alam natin na iusig din siya, diba? Nag-suffer siya hanggang sa siya ay mamatay. Okay? Pero makita natin hindi siya gumanti, hindi siya nagbanta balang araw. Awawa rin kayo. Hindi sinabi niya, patawarin mo sila. Di ba?
Ang tao kasi, mayroon tinatawag na animal instinct eh. Di ba? Parang siya sabi ng animal instinct. Pag inapakan mo yung aso o pusa, anong nabisay ng pusa? Kakalimutin o kakagating ka. Di ba? Ganun din tayo. Kapag tayo nasaktan, nagre-retaliate tayo, gumaganti tayo. Tama. Pero si Jesus ay makikita natin ang ating modelo, siya ay hindi hibagsik o lumaban. Okay? Nagti siya ng hirap. Alam natin na hindi naman niya deserve. Tama? So, pangalawa, makita natin dito, si Jesus Christ ay hindi lang siya nag-suffer para pakitaan tayo ng halimbawa, kundi siya yung nag-substitute. Ibig sabihin, ay sabi niya, sa pagkamatay niya sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. So, yung kanyang dinala sa krus, hindi kasalanan niya, kundi kanino? Ang ating mga kasalanan. So, dapat tayo ipako sa krus, tayo dapat alipustahin, tayo hamakin, pero siya ang pumalit sa atin. Okay? Kaya sabi niya, upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo pinagaling sa magitan ng kanyang mga sulat. Okay? Pagbabalik tanaw, makita natin na si Christ ang nag-substitute, pumalit niya sa atin. Ang ibig sabihin niya, si Christ is the one who took our place. Dapat tayo yung ipako, dapat tayo alipustahin, bugbugin, di ba? Kahirapan, pero siya yung pumalit sa atin. At hindi lang si Pedro, nagsabi niya, maging si Pablo, sabi niya, sa 2 Corinthians 5:21, sabi niya, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Si Jesus Christ, walang kasalanan, hindi gawa ng kasalanan, pero naging siyang kasalanan. Okay? O makasalanan. Okay? Ang purpose para sa tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? So, nag-substitute siya. Okay? Siya na walang kasalanan, naging siyang makasalanan. Tayo, sino yung makasalanan? Tayo, tao, pero siya yung bumalik sa atin. Sino yung kasumpa-sumpa? Sabi dyan sa Galatians chapter 3, verse 30, sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So kapag ikaw ay makasalanan, paparusahan ka, iyahang ka sa cross, at yun ay kasumpa-sumpa. So siya na walang kasalanan, naging siyang kasumpa-sumpa sa ganang atin for us. Nakikinig nyo? Sana makita niyo po yung kahalagahan ng ginawa ni Jesus. Hindi po tayo pumunta dito as sa religion o meron kang gustong gawin, kundi kaya ka pumupunta rito upang pasalamatan mo ang Diyos dahil sa ginawa niya sa atin. Siya yung pumalit sa atin. Okay? Dapat tayo kasumpa-sumpa, yung ating buhay ay kasumpa-sumpa. Okay? Pero siya ang naging sinumpa. Okay? So, ang bottom line, ayon sa ating pag-aaral, kung hindi si Christ ang magdadala ng ating kasalanan at tatanggapin niya yung parusa, kung hindi niya gagawin yun, tayo ang magdadala. That's the bottom line. Okay? Saan makaisip niyo, mga kapatid? Kung hindi natin babayaran ang ating mga kasalanan, ano kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Okay? At papunta sa impyerno, sabi niya. Kung hindi mo babayaran yun, ikaw at ako ang magbabayad mo. Saan niyo babayaran? Sa impyerno. Yun ang hindi nakikita ng maraming tao sa inyo. Okay? Namumuhay sila sa pagkakasala. Akala nila okay na sila. Okay? No. Kung hindi si Kristo ang nagbayad ng kanyang kasalanan at yung parusa, ang mangyayari nun, ang tao ang magbabayad nito sa impyerno. Okay? So ano pong ibig sabihin ng sinasabi ng bear iniquities? It means punishment. Okay? Kaparusahan. Bearing iniquities means to suffer the punishment. So hindi niya nandala yung ating kasalanan o pinasan niya yung ating kasalanan, kundi yung parusa, yung kahirapan at paghihirap na dulot o bunga ng pagkakasala ay tataglin mo. Suffering, punishment. So kaya po, makikita niyo po nung si Jesus Christ ay nanalangin sa Garden of Gethsemane. Okay? Ang sabi niya, Ama, kung maaari wag ko nang tanggapin ang saro ng paghihirap. Okay? Alam niyo mahirap. Kung iinumin mo yung saro ng paghihirap, sabihin, ito yung parusa ng Diyos sa makasalanan.
siya ang iinom. Okay? Pero ano sabi niya? Not my will, but thy will. So, ibig lang din sabihin, mayroon pa bang Ama na paraan para ika nga ay mabayaran ng tao ang kanyang kasalanan? Meron pa ba? Na hindi sa magitan ng paghihirap o ipako sa krus? Wala eh. Kaya sabi ng Panginoon, not my will. Hindi niya pwedeng saltikin na lang o kaya baliwalayin na rin. Let's forget. Mahal naman tayo ng Diyos, no? Hindi ipapakita ng Diyos ang kanyang makatarungan o kanyang pag-iiba na. Kapag nagkasala ka, dapat bayaran. Okay? Nakuha niyo po ba yun? Okay? So kaya po, makikita natin, tinanggap niya ang lahat ng paghihirap na dapat. Okay? So yung ibig sabihin, He bore our sin, it means He took on the punishment. Yung dapat na parusa, hirap ng ating kasalanan ay tinanggap niya. Okay? Yung parusa niyan ay makita natin hindi lang ika nga ay physical death, na alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kundi ito rin ay nangangahulugang spiritual death. Kaya po makita natin na sinabi ng Panginoon, my God, why have you forsaken me? Napahiwalay po sila. Ang ibig po kasi sabihin ng spiritual death, it is separation from God. So mga kapatid, ito po ay nakikita natin paglalarawan ng taong makasalanan. Naghihintay lang siya ng physical death at hindi lang yon yung tinatawag na spiritual death. Mapapahiwalay ka. Kapag ang tao ay namatay physically, ibig sabihin humiwalay ang kanyang kaluluwa o espiritu sa kanyang physical na katawan, okay, kapag hindi siya kumilala o nagsisi sa kanyang kasalanan, hindi niya sinampalatayanan na yung ginawa ni Jesus, yung substitution na ginawa ng Panginoon, okay? Wala siyang pagkanampalataya kay Jesus, pabayaran yun sa impyerno. At yung pong tinatawag na spiritual death, panghabang buhay na hiwalay sa Diyos. Okay, maliwanag po ba yun? Kaya napakahalaga po ng substitution. Kaya yung mga simbahan o iglesia na hindi kinikilala si Jesus na Diyos at hindi lang kinikilala ang Messiah si Jesus Christ, nakakalungkot pag namatay sila kahit meron silang religion, they will suffer spiritual death. Ano po ba yun? Yung po ang pinakita ng Panginoon nung siya'y namatay sa krus. Physical death, ang kabayaran ng kasalanan ay physical ng pamatayan, hindi lang yung spiritual death, habang buhay kang malayo sa Diyos. Okay? Yung po ang ibig sabihin nun. So, ang ating mga iniquities o ating mga kasalanan ay napapunta sa Kanya. Hindi lang niya dinala ang ating mga kasalanan sa Kanyang katawan. Ang sinasabi ni Pedro ay He took the punishment. Yung parusa. Sana makita niyo po yung parusa. Okay? Na dinala ni Jesus Christ. Bakit? Para masatisfy ang holy na Diyos. Hindi nyo naririnig sa iba yan. Okay? Hindi nyo nakikita na ang Diyos ay banal. Ang alam lang natin, totoo, ang Diyos ay pag-ibig, pero galit siya sa kasalanan. At itong dahilan kung bakit ang kanyang anak ay dapat magdusa. Sana makita niyo po yung mga kapatid. At malaman ninyo, kung hindi ginawa ni Jesus Christ yung mag-substitute sa inyo, hindi matutuwa ang Diyos. Kaya siya ang pampalubag loob. Okay? So ito pong halagahan at ito pong dahilan at ito ang ibig sabihin ng dinala niya ang ating mga kasalanan. Ano na? Kung hindi niya dinala yung ating kasalanan, tayo ang magbabayad niya. Kaya napakahalaga po yung pananampalataya natin sa Panginoon Jesus. Okay? Kasi ang Diyos ay banal, hindi pwedeng magsama ang makasalanan at ang Diyos ay banal. Gusto ng tao, paramihan, kaya rin namatay si Jesus Christ ay para makarating tayo sa langit. No, ang main purpose, unang-una hindi daling tayo sa langit. Baka pupunta talaga sa langit kapag ikay pinatawad ng Diyos. Pero ang kauna-unahang dahilan, the primary purpose kung bakit siya namatay sa krus at binayaran niya ating kasalanan, sabi dito,
so that we might die to sin and live to righteousness. Okay? Hindi ka agad pumunta sa langit, makaranas tayo ng pag-ibig o kapayapaan, bagamat pupunta tayo at maranasan natin yung pero the main reason kung bakit siya namatay at naghirap para mabago po tayo. Okay? So, yan po yung ating tinalakay. So, why is saying the purpose of the substitutionary work of Christ? Bakit nga po nag-substitute Christ? That we might depart from sin. Ibig po sabihin ng die to sin, it means to depart from sin. Lumayo ka na sa kasalanan. At ibig sabihin niyan, that we might depart from sin and that we might live to righteousness. That we might enter into new life family. Kaya ang sino mang nakakilala sa Panginoon at nagsisi sa kanyang kasalanan, kaya kilala niya yung kahalagahan ng substitutionary doctrine ngayon, nababago sila. Kaya si Pablo, dating taga-usig ng mga mananampalataya, si Saulo siya, pangalan niya, nakita niyo nabago siya. Ayan. Yun ang gusto ng Panginoon. At ang nakiintindihan mo itong yung totoo kang na born again, mababago at mababago. Ay yan ang dahilan kung bakit siya namatay sa iyo. Okay? Dapat maintindihan niya. So, Christ died for you in order that you might depart from sin. Okay? At mamuhay sa righteousness. Ang gusto ng Panginoon ay magbago ang life pattern mo, takbo ng buhay mo. I-convert ka niya, i-regenerate ka niya, nabuborn again ka niya, at bibigyan ka niya ng bagong pagkatao. Kung dati ikaw ay makasalanan, ang tawag sa iyo ngayon ay ikaw isang maliwanag po ito. So yun ang talagang bakit natin bigyan natin din. At binanggit din po noon na meron sa magitan daw ng kanyang mga sugat, tayo daw po ay gumaling spiritually, hindi po physical, basta. And also, by His stripe, we will be healed physically. That's in the future. Kasi the day will come when we will have no more physical pain, no more physical problem. Okay, so yun po ang bigyan natin ng emphasis kasi kahit ako nung araw, akala ko sa magitan ng sugat ng ating Panginoon, may kagalingan tayo physical. Kaya yung ibang ginagamit ko, inaabuso ito ng mga ibang relihiyon. Gusto nila physical healing miracle. Tandaan po natin kung sa magitan ng atonement o sa magitan ng kamatayan ng ating Panginoon ay meron tayong physical healing now, ibig sabihin, walang magkakasakit at walang mamamatay. Totoo ba yun, mga kapatid? Ang Kristiyano ba ay hindi nakakasakit? Ang Kristiyano ba ay hindi namamatay? Hindi, di ba? So, ang tinatukoy na makikita natin na physical healing nito ay tinatawag sa glorified body natin. At yun pong sinasabi ng Biblia na wala ng sakit, wala ng karamdaman, at wala ng kamatayan. Tama? Bagamat, nagpagaling siya noon para ipakita na meron din siya kapangyarihan, kagaya din kay Lazaro, binuhay niya, pero namatay din po si Lazaro. Tama po ba? Pinapakita niya yung paggaling niya sa mga masakit noong nabubuhay si Jesus Christ, ay pinapakita niya may kapangyarihan siya. Tama? Pero never na masasabi natin ang isang Kristiyano ay hindi na magkakasakit at hindi na mamatay. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Makita natin yung kahalagahan ng ginawa ni Jesus at yun ang napakahalaga. Mahihit tayo spiritually, okay? And hindi lang yun, even physical. Pagdatinaan. Okay? So ngayon, dadako ngayon tayo sa pangatlo na ating pag-aaral at ito ay makikita natin sa 1 Peter chapter 2, verse 25. Hindi lang siya our standard, our substitute, at yung pangatlo ay, He is our shepherd. Okay. Sabi dito, sapagkat kayo ay tulad ng mga, upang naligaw. Ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastor at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Okay, so wikang English, maganda rin po. Basahin natin. Kasi wala po yung yung salitang, for you were continually straying like sheep. So Tagalog wala wala yung salitang yun. Pero sa New American Standard Version, meron po yan, for you were continually
straying like sheep. But now you have returned to the shepherd and guardian of your soul. Okay. So makita po natin dito na sino yung shepherd natin? Si Jesus Christ. Okay. So makita natin dito, kagaya sabi sa inyo, si Jesus Christ ay nagsuffer. Sabi niya, if the Lord hasn't provided a sacrifice, hindi siya nagsakripisyo, o inaling niya kay sarili, He never could have brought you into His fold. Okay? So, sabi, ang Kristiyano o mananampalataya ay hindi tulad saan? Sa tupa. Tama? Ngayon, kung hindi daw nagsakripisyo yung pastor o si Jesus Christ yun, actually, kung hindi siya namatay, hindi ka mapapabilang sa kanyang kawan. Naliwanag? Okay. Pangalawa, if the Lord hasn't provided a substitute, kung hindi siya ang nag-substitute para sa iyo, He never could have saved you. Naliwanag? So, nakasalalay po. By the way, ang sabi po ni Paul Washer, ang Kristiyano ay, ang mga Kristiyano po ay tupa. Tama? Naalala nyo si Nicodemus? Ano sabi ng Panginoon? Siya, lahi at nawawala, tupa. Di ba? Tama? So, makita nyo, may parable of the lost coin, the parable of the lost son, di ba? Lost sheep, lost child, di ba? So, ang Kristiyano, sa pasimula pa lamang, sila ito pa na. On the judgment day, makita po natin, hihiwalay ng Diyos ang tupa at ang kambing. Okay? Maliwanag po yan. Kapag ikaw ay na-born again, okay, ikaw ay tupa na actually, kaya lang naliligaw pa lang. Hindi po siya kambing na nagiging tupa. Okay, mamaya pag-aaralan po natin yan. Maliwanag yan. Kaya kasi sabi, kanina, gusto ko pong bigyan ng sinyan na sorry. Ang nangyayari po sa tao, okay, na pinili ng Panginoon, naliligaw lang po silang tupa. Okay? Tupa na sila, pero naliligaw nga lang. Katulad ni Nicodemus. Sorry, Zacchaeus pala, sorry. Okay, tama sa story ni Zacchaeus, di ba? Sabi, kabilang din siya sa anak ni Abraham, siya nawawala at natakpuan. Mga nawawalang tupa. Okay? Anyway, ang nasa isip po ni Pedro dyan ay yung Old Testament na sinabi sa Isaiah 53 verse 6. Sabi niya, tayong lahat ay mga tulad ng mga tupang naligaw. Ang tinutukoy niya po dito yung mga elect o mga pinili niya. Mga naliligaw lang yan. Kaya hindi po tayo kambing. Hindi, mga tupa na naliligaw lang. Nagkanya-kanya tayo ng lahat, ngunit itinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan tayo ang dapat sumanggap. So yan po ang nasa isip ni Pedro nung kanyang sinulat yan na ang mga mananampalataya o mga elect o people na mananampalataya ay mga tupang naligaw. Yung bakit? Ano po ibig sabihin yun? Sapagkat dinala niya yung kaparusahan na para sa mga tupa na naligaw, and because of that, ano nangyari? You have returned to the shepherd and guardian of your soul. Okay? So, dahil sa dinala niya yung parusa ng ating mga kasalanan, siya yung naging shepherd natin. Okay? So, yan po makita natin sa doctrine ng Reformation na yung tinatawag na limited atonement. Yung kamatay ng Panginoon ay hindi para sa lahat. Hindi para sa mga kambing yun. Iyon ay para sa mga tupa lamang. Kasi kapag para sa lahat ng atonement, walang pupunta sa impyerno. Naniniwala ba kayo na walang pupunta sa impyerno? Yung naniniwala sa universalism. Kaya ang Reformation o Calvinism ay nagtuturo ng limited atonement. Ibig sabihin yun ay para lang sa mga tupa yun. Okay? Mga naliligaw na tupa, pero balang araw, kapag nakarinig yun ng Ebanghelyo, babalik yun.
they will return to the shepherd and the guardians of their soul. Ano po ba yun? Kaya po siya namatay, yung kaparusahan at tinanggap niya ay para sa mga tupa. Ano po yun? Yung po ay isang makikita natin na the prodigal son. Tama? Kung babasahin yung prodigal son, meron po yung una the parable of the lost coin. Tama? Sumunod, the parable of the lost sheep. Tama? And then yung pangatlo, the parable of the lost son. So yung po makikita natin, yung mga tupang naliligaw, babalik yan. Ano ba? Yung po ang katangian ng mga pinili ng Panginoon. Babalik sila. Sabi nga po, for you were continually straying like sheep. Ang ibig po sabihin yan, yan yung kalagayan ng isang hindi pa mananampalataya, mga naliligaw yan. Mga katangian ng mga pinili ng Panginoon, naliligaw po sila. Yun po yung katangian ng bago ka, hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoon. Hindi mo pa narinig yung ebanghelyo tungkol kay Kristo. Hindi mo pa narinig yung nagsakripisyo siya. Siya yung nag-substitute para sa iyo. Kasi kahit anong sakripisyong gawin mo, magpenitensya ka, kagaya ng ginagawa ng mga ibang reliyon, they will not satisfy the Holy God. Kundi nagagalit pa ang Diyos sa kanila. Kasi they are not worthy. Ang katangian ng sakripisyo o Lamb of God ay dapat walang kasalanan, walang batik, at yon ay nagsasatisfy ni Jesus Christ. Tama? Kaya the more na nagsasakripisyo siya sa reliyon, okay, hindi na masasatisfy ang Holy God. Pero kapag ikaw ay pinili ng Diyos, okay, naliligaw ka, pero narinig mo ang ebanghelyo, kaya itong purpose kung bakit nangangaral tayo ng ebanghelyo tungkol kay Jesus Christ sa ginawa niya, ang mangyayari dyan, now you have returned. Okay? So yan, makita natin, you have returned. That refers to repentant faith. So yung po makita natin sa prodigal son, nagsisi siya. Mali ang kanyang kasalanan, ang ginawa. Sabi niya, mabuti pa sa bahay ng aking ama. May pagkain. Ang kinakain ko ay pagkain ng baboy. At alam niyo po ba sa mga Jewish boy, hindi o baboy. Nasumpa-sumpa nga ang baboy sa kanila. Pagkain pa ng baboy, nakapatiri ko dito yun. Sabi niya nagsisi, mabuti pa sa aking ama. Pati mga alipin. May kinakain, babalik na lang ako. At ang nasa isip niya, hindi na siya magiging anak. Kundi magiging ano na siya? Alipin. Alam niyo ang dahilan kung bakit? Kasi ang mindset ng mga Hudyo, para ikaw ay mapatawad ng Diyos, maglilingkod ka by works. Kaya magiging alipin na ako, pagbabayaran ko ang aking kasalanan. Kaya ang ikaw magsisisi. Ganun ba nangyari? Pagbalik niya, sinalubong siya. Binigyan siya ng robe, binigyan siya ng payapa, binigyan siya ng sising. Yun ay hindi katangian yun ng mga alipin. Kundi katangian ng isang kapag ikaw ay nagsisi, nagkaroon ka ng repentant at faith in God, babagawin ka ng Diyos. Yung dapat ikaw ay patayin, the reason kung bakit tumakbo ang tatay, alam niyo ba? Hindi natakbo ang tatay kasi mahirap tumakbo kung sa tanin. Parang ang ninja. Ang ginawa, sabi sa Bible, nag-sprint, ibig sabihin, linis-lis yung kanyang, so tanay, ewan ko tawag doon, nagbutan ko. Tumakbo siya. Kahihiyan po yung mga kapatid. Kasi kung hindi gagawin ng ama yun, babatuhin, mamatay yung anak. Kasi kahihiyan yung ginawa niya. Sapagkat buhay pa ang kanyang tatay, kinuha niya ng kanyang man. Kahihiyan niya talaga. Kasumpa-sumpa. So yung pagtakbo niya, dinala ng ama yung kahihiyan niya. Yan ang po ang ginawa ng Panginoon. Kaya niya sinalubong. So dito makita natin, dati, naligaw tayo, nagkanya-kanya tayong gusto, haka-haka. Pero kapag nakita natin ang ginawa na sakripisyo
at pagsasubstitute ni Jesus Christ, na siya lamang ang makakapawi ng galit at papatawarin tayo ng Diyos. Babalik tayo, magsisisi tayo, hindi natin wala kaya. Akala ng prodigal son, kaya niyang pasayahin ang tao, gusto niya kasiyahan. Sa pera, layang, pero madali niya uuwi siya. Tama? Kaya darating ang time na talagang ahayaan ng Diyos na ikaw ay mag-suffer this. At makita mo, masama pala yung ginagawa mo. The more ako lumalayo sa Diyos, lalo akong magsasuffer dahil sa aking kasama. Okay? At tandaan natin to mga kapatid, take note of this. Okay? Sabi diyan, notice you have turned toward not sa sistema. Okay? Sabihin, baguhin natin ang sistema para umayos ang buhay mo. O kaya baguhin natin yung theology mo. Okay? O baguhin mo ang religion mo. No? Maliwanag. Hindi siya bumalik sa sistema, hindi siya bumalik sa theology, o hindi rin siya bumalik sa isang religion, kundi saan? But a person. Okay? Sabi diyan, kanino siya bumalik? You have turned toward the shepherd and the guardian of your soul. Ibig sabihin, siya yung tagapangalaga ng ating buhay. Okay? So, hindi sa reliyon, okay? Hindi sa anumang teolohiya o reliyon o paniniwala, hindi sa isang pastor at tagapangalaga ng ating kaluluwa. Okay? So, yan po makita natin, ang buong pagkatao niyan ay walang iba kundi ang ating shepherd o pastor at tagapangalaga. Sino nga ba yung good shepherd? Okay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung sinasabi sa John chapter 10 verse 11. Siya mismo ang nagsabi ito, si Jesus Christ, nung siya narito sa lupa, sabi niya, ako ang mabuting pastor. Anong ginagawa ng mabuting pastor? Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa mga lupa. Okay? At sabi din po ni Pedro, okay, sa 1 Peter chapter 5 verse 4, si Christ daw po ang chief shepherd. Sabi niya, at pagparito ng pinunong pastor, ay tatanggap kayo ng maluwalhating korona, di kukupas kailanman. Okay, so siya po yung chief shepherd. Okay? So, sa ating church ay hindi natin pwede din sabihin na meron tinatawag na head pastor, wag po natin gawin yun. Okay? Ang pinuno kong pastor o chief shepherd ay walang iba kundi si Christ. Okay? So, tayo po ay mga lingkod lang ng Panginoon. Okay? So, kaya hindi natin ginagamit yung head pastor. Hanggat maaari nga, ayoko rin gamitin natin yung senior pastor. Kasi, isa yung pinaka-chief shepherd natin, pastor, ay walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. At dito, sa ating talata na ating teksto, ay ginamit dito ni Pedro na siya ay, tawag kay Jesus Christ, siya ay, shepherd and guardian. Okay? So, maliwanag po yan. Kasi napakahalaga po ng titulo na ito para kay Jesus Christ. Kasi sa Old Testament, ano sabi ni David sa Psalms 23 verse 1? Sino daw po ang shepherd sa Old Testament? Sino? The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ay ang aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Okay? So, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, ano pong ibig sabihin o gustong iparating ni Pedro sa atin? Na si Jesus Christ is Lord. Diyos siya. Jesus Christ is God. At ito ay nagpapatunay na siya ay tunay na Diyos. Mga kapatid, sana makita ninyo. Maraming simbahan na naglalakihan. Maraming reliyon lumalaki. Pero hindi nila kinikilala na si Jesus ay Diyos. Kaya hindi po yan sa paramihan. Kaya sinabi ng Biblia, marami at malawak ang daan patungo saan? Sa kapahamakan. Kasi hindi nila kinikilala si Jesus
ang Panginoon. Si Jesus ay Diyos. Yung ano po ba yan? Kaya kahit na anong laki na relihiyon nila, ang galing ng sistema nila. Ito, ang Iglesia ni Cristo, kita nyo, ang gaganda ng building. May disiplina, may time-in, may time-out. Pag balis ka sa isang lugar na ito, dapat magre-report ka. May bigay talaga, regular. Merong patrabaho, pangiyandog ka. Disiplinado, bawal sumali sa union. Nakita niya. Dami ng disiplina, pero pagdating kay Jesus Christ, tao lamang siya. Maling-mali sa katuruan ni Pedro. Maliwanag? Pero maliwanag pong sinasabi dito na si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao. At siya yung nagsakripisyo para masatisfy ang kanyang laban. Maliwanag, napakalaking doktrina, napakalaga po ito mga kapatid. Kaya wag po kayong mainggit sa mga mayayaman at malalaking simbahan, maging ang mga Muslim naglalaki po yan sa buong mundo. That doesn't mean na dumadami sila ay sila yung tama. Maliwanag po ba? Dapat kayo ay bumalik towards sa shepherd and guardian of your soul. Okay? So, ano po ba ibig sabihin ng shepherd? Ito po yung kanyang titulo. Okay? At ang guardian naman, ito yung kanyang function o tungkol. Okay? So, ano po ba ang function ng shepherd? Ay mangalaga. Okay? Sa Greek word, ang ibig sabihin po ng shepherd ay poimen. Okay? Which the word galing po yung salitang pastor. At ang guardian naman po ay sa Griego ay episkopos. Ang ibig po sabihin niyan ay bishop o overseer. So, taga-pangalaga o taga-tingin o taga-oversee sa inyo. Okay? Ang lahat po niyan ay nag-a-apply sa elder ng church. Okay? So, ang mga elder, pastor, okay, sa ibang church po, ang tawag sa mga pastor ay elder. Sila po yung mga shepherd and guardian na under the chief shepherd guardian na si Jesus Christ. Okay? So, yan po ang function. At tingnan natin sa Old Testament. Okay? Sa Ezekiel, makikita po natin dito na yung title ng shepherd for God become messianic. Ang Diyos daw po ay siyang tinatawag na pastor, pero naging siyang tagapagligtas. Sabi ko dyan sa Ezekiel 34, verse 23 to 25, sabi ko dyan, itatalaga ko sa kanila ang isang hari, tulad ng lingkod kong si David. Alam si David, di ba, ay shepherd, tama? Okay. Siya ay magiging pastor nila. At kung si Yahweh ay magiging Diyos nila, at ang mamamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David. Ako, si Yahweh, ang may sabi nito. So this is the prophetic, no, na talagang ang isang shepherd, okay, the title of shepherd for God ay naging tagapagligtas. Okay? Yung nga po ay makita natin na si Jesus Christ ang siyang Messiah. Okay? And then also sa Ezekiel 37 verse 24, the Messiah will be a shepherd. Okay? Isang tulad ng lingkod kong si David, okay, alam natin si David, again, sabi ko sa inyo, ay isang pastor. Ang magiging hari nila. Okay? Susundin na nila mabuti ang aking mga utos at tugtugin. So, lahat ng ito ay tumutukoy na walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya nung siya ay dumating sa New Testament, ano sabi niya? Kinlaim niya po yun. Ako ang mabuting pastor. Okay? Ano ginawa ng mabuting pastor? Iniyangay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga pupunan. So, ibig sabihin, makita po natin yung prophetic na mensahe ni Ezekiel na ang pastor ay magiging tagapagligtas. Paano tayo liligtas? Binigay ng pastor ang kanyang buhay. Nag-sacrifice siya. Nag-substitute siya. Okay? Jesus put His life on the line for us
to bring us to Himself. So, para ka mapabilang sa kanyang tawan mo, sa kabilang salita o sa ibang salita, para malaman mo na ikaw yung pinili ng Diyos bago pa nilikha ang mundo, na nawawalang tupa, okay? Magsisisi ka at kikilalanin mo si Jesus na tagapagligtas. Maliwanag po ba yun? Kasi alam mo na siya yung nagbigay ng buhay. Siya yung tumanggap ng parusa mo. At kaya nasatisfy ang Diyos sa iyo dahil sa ginawa ni Jesus, hindi sa ginawa mo. Maliwanag po ba? Okay. So, maliwanag po dito, makita natin the suffering Jesus Christ. He suffered para bigyan tayo ng magandang halimbawa. He suffered para mag-substitute sa atin. Siya ay nag-suffer para maging pastor, para mag-gather tayo sa kanyang sarili. Para mapasama na tayo doon sa kawan ng Diyos. Para tayo makasama sa church. Itong dahilan kung bakit ang totoong mananampalataya nasa church. Kasi kapag wala kayo sa kawan ng Diyos, pag lumabas kayo, anong mangyayari sa inyo? Diba? Merong kawan na nawawala yung isa. Sa tingin nyo ba, safe para sa inyo na liliwalin pa yung... Diba, alam nyo ba ang mga wolf o mga asong gubat, kaya nila ginugulo ang tawan para hiniwalay ang isa. At doon kayo madadali. Ang dinadali kasi ng mga leon, o mga ano ay sa leeg, tama? Pero kapag ang kawan ko ang mangyari dyan, nagsasama-sama sila, itinatago nila yung leeg nila para hindi. So yun pong dahilan. Gusto niya i-gather tayo as a church para sa ating safety and protection. Pero the more na wala ka sa church, nawawala yung proteksyon ng Diyos sa iyo. Kaya maraming kapahamakan. At itutulot ang minsan ng Diyos yun para ikaw ay magsisi, para bumalik ka. Nakikita mo, minsan gagamitin niya, mahina na ako. Kagaya sinasabi ng ating mga kasama, trabaho. O magkakasakit ko. Kaya magpahinga ako. Sabi naman talaga ng Panginoon, magpahinga ka. Bakit hindi ka nagpapahinga? Hindi ka sa ulo mo. Sabi ng Biblia yun eh. Diba? Hindi ka nagpapahinga. Ikaw magkakasakit ka. Okay? Pero, it's a friendly reminder mga kapatid. Ang sabi niya, yan ang trabaho ng mga pastor. Tagapangalaga kami sa inyo. Pakinggan ninyo kami. Instrumento lang ng Diyos. Okay? So yan po makita natin na si Pedro, gusto niya sabihin sa atin, bilang mga Kristiyano, ay mag-expect tayo ng suffering. Okay? Magsasuffer tayo. Bakit? Kasi ito, gaya ng ating pinagkalanan sa verse 11, kasi alien nga tayo, stranger in this hostile world. Kalaban natin ang mundo. Diba ang prinsipyo natin? Maka-Diyos tayo eh. Sila hindi. Okay? Kaya sabi dyan, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang dayuhan at pansamantalang naninirahan sa daigdig na ito. Talikuran ninyo ang masasamang hilig ng katawan. Anong ginagawa ng masasamang hilig ng katawan? Laban yan sa inyong kaluluwa. Kaya kung nakikibarkada ka sa masasama, nagbibisyo, mga punta dyan sa nightclub, okay? Naku po, yan ang kakalaban sa iyong spirito nung huwag kang pumunta sa church. Puyat ka, tatamari ka, lasing ka. Diba? Hindi tayo dito sa mundo na ito. Hindi ito yung ating permanent place sa langit. Okay? So yung po makita natin, bukod pa doon, makita natin na kalaban natin ang masamang prinsipyo ng mundo nito. Meron din po tayong mga pagans na nag-slander o nagpaparatang sa atin. Diba? Sabi niya, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hindi, mga pagano o mga hindi Kristyano, upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama,
Kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. Diba? Napansin niyo ba yan? Sa inyong pagtatrabaho, dahil sinusunod niyo ang Diyos, may naingigit sa inyo. Chichismis kayo. Tama? Paparatahan niya kayo ng masama. Gagawin niya kayo ng fake news. Mga kung ano-anong mga panina. Diba? So, yan po ang mundo natin. Pangatlo, makita po natin dito, meron din po tayong mga authorities, mga opisyal ng ating lipunan na nag-aabuso. Alang-alang sa Panginoon, sabi niya, pasahod kayo sa lahat ng kapangyarihan sa bayan, sa mga emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador. Okay? Ang purpose po ng mga government official niyan ay sila yung magpaparusa sa mga gumagawa ng masama at magpaparangal sa mga gumagawa ng mabuti. And sad to say, may mga corrupt, abusadong mga authorities, imbis na paparusahan yung masama, ay tinatanggapan nila. Yung sila kumaabuso, di ba? May mga corrupt na police, binabagansya ka, di ba? So maraming mga ihinang ka ng lagay, di ba? Imbis na maghimagsik tayo, ipanalangin natin sila, huwag tayong, sabi nga na, lumaban sa ating gobyerno, bagkos ay ipanalangin natin sapagkat ang trabaho dapat nila ay parusahan ang gumagawa ng masama at parangalan ang gumagawa ng mabuti. Okay? Pero hindi tayo para lumaban para sa kanila. Okay? Pero, makita natin, meron pa rin. So, tayo ay hindi tayo nagre-rebelde. Okay? Hindi tayo sumasali sa NPA, mga naghihimagsik lang sa, meron kasi mga Kristiyano na sinasabi nila na gusto nilang baguhin ang gobyerno. Baguhin ang gobyerno. Okay? So, hindi po dapat. Okay? And then, pang-apat, makita natin, kung ikaw ay nagtatrabaho, okay, employee ka, merong mga abusado ng mga employer. Sabi niya, mga alipin, magpasahod kayo sa mga nag-may-ari sa inyo. Ito ay tungkol sa pagtatrabaho. Igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait, maging pati yung mga malulupit. Kita nyo? So, ganyan po ang standard. So, ibig sabihin, habang tayo na dito sa mundo, you're going to suffer. And it will be unjust. Hindi makatamang nga. So, anong sinasabi ni Pedro? Tumingin ka kay Kristo. Siya yung ating standard. Kasi hindi lang isang gobyerno umabuso sa kanya, the Jewish government and the Roman government. Tama? Pinaratangan siya kung ano-ano. At hanggang siya ay mag-suffer at mamatay sa krus. Okay? So, yun po ang gusto na ipakita sa atin ni Pedro na daranas at daranas tayo ng mga kahirapan dito. Kahit gumagawa ka ng maayos. Kami, nagkukwentuhan kami ni Jewel sa dati namin trabaho doon sa Delta. Kahit anong ganda ng ginagawa mo, chichismisin ka, gagawa ka ng parta. Mag-iisip sila na nanakaw ka, samantalang dami mong katitiran na ginagawa. Kahit, parang ang isip ang tao. Okay? So, just look at Christ. Wala sa katitingin, hindi nangyayari suffering ko. Pero, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sabi ko sa business ko, salamat sa mga naranasan yung suffering na ito. May kabuluhan. Ibig lang sabihin nito, ako'y kabilang sa kawan ng Panginoon na pinotektahan niya sa kabila ng suffering na yun. Ako ay natuto at kami pinagpapala. Hindi lang ako, ang aming pamilya. Okay? So, kaya makita natin, look at the one who is the standard. Yun ang ating panuntunan, hindi tayo maghihimagsik o lalaban o gaganti. Okay? Siguro sasabihin natin, hindi ba pwede na tumigil na tayo doon, tingin na lang tayo sa Panginoon na siya yung ating standard at hindi tayo makakaranas sa suffering. Kaya mo na natin si Jesus Christ ang mag-suffer. Maraming tao ganyan. Kasi yan ngayon ang itinuturo ng ang mga prosperity gospel, health, wealth, and prosperity. Wala ka nang pag ikaw naging Kristyano, wala nang paghihirap, wala suffering. Mali. Hindi po yung itinuturo ni Pedro. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, talagang makakaranas ka na suffering. Bakit? Kasi kung dati noon, kapait mo si Satanas, ngayon kaaway mo na si Satanas.
Okay? Kapag ikaw ay naka-identify sa suffering ni Jesus Christ, okay? Hindi po pwede siya na lang yung example. No, hindi pwede. Kasi siya ay nag-suffer, kasi tinaglay niya o dinala niya ang ating mga kasalanan. He suffered as a shepherd para mag-gather niya ang mga upat. So, ang main point po kung bakit nangyayari po yun, na tayo ay hinahayaan ng Diyos na mag-suffer, kasi ang ginagawa po kasi ni Satanas, okay, the main point here, that Satan wants to hit against us unjust suffering. Okay? So, tatapunan niya tayo ng mga hindi makatamong paghihirap. At dahil doon, kung ikaw ay bibigay at hindi ka titingin sa Panginoon, ang mangyayari niyan, matatalo ka. You will lose our victory. Sasabihin sa iyo, ano na ka? Kawawa ka naman. Lumabang ka. Nga, ako nung sabi nga nagpayo sa akin nung ako'y nasa pier. Okay? Sabi niya, labanan mo. Idemanda mo. Diba? Inisin mo. 2 taon, 3 taon, inisin mo. Pumasok ka lang, mang-asar ka lang. Ano pa tanong ko? Okay? Kasi gusto nilang manalo. Pero sa maling kapangalan. Okay? So, kapag ganoon ang nangyari sa iyo, you will lose our testimony. Kristyano ka, nang-aasar ka. Diba? Napakahalaga bilang mananampalataya, yung patotoo mo hindi nasisira. At kung minsan yung paggusto ni Satanas, dahil pinagtapunan kanya ng mga unjust na suffering, mga chismis, pangatang, ang mangyari nagsasalita ka, nagmumura ka na rin. Tama? Yan ang gusto ni Satanas. Hindi lang sa pagsasalita, maging sa ating aksyon, ang amo ka eh. Nga, babatuhin ko na eh. Sabon na kayo. Diba? Lalaki, sunto ka na. Diba? Gusto lang kami na magtagumpay tayo mga kapatid. Si Jesus ba, gano'n? Kaya nga, hindi lang masasabihin, hindi ba pwede siya standard? No. Gusto lang kami na magtagumpay tayo kung ano yung ginawa ni Jesus, pero ano yung gawin natin? Okay? Hindi tayo magkasala sa ating attitude. Sabihin attitude to, hindi lang sa salita, sa action, maging yung nasa isip mo pa lang, ang kilos mo pa lang. At hindi tayo yung, babalikan kita. Natuwa sa tayo ngayon, gusto-gusto ni Satanas eh. Tumantin tayo. Usumpain natin sila. Okay? So, ang gusto po ni Pedro sa ating pag-aaral na ito, gusto natin malaman, sabi ni Pedro, to know that that is not consistent with God has called us to do. Hindi po yun. Yung kanina nabasa natin. Hindi dapat tayo magkasala sa salita natin, sa bibig natin, sa attitude natin, o mag-iigan tayo. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yan consistent sa atin. Even though we suffer unjustly, ang gusto niyang ipaalam sa atin, we can overcome. Kahit pinaparatangan na tayo, parang kawawa tayo, naaapi tayo. Pero nagtitiwala tayo sa Diyos, lagi tayo umaasa sa Kanya. Siya ang hahatos, o siya ang vengeance is mine, sabi sa Panginoon, di ba? Di ba, naikwento ko, tama dito si Chris. Naikwento niya sa akin. Di ba, binubugbog siya sa Malaysia? Alam niyo ba, nakulong niya yun? Na-news niya yun. Okay? I-search nyo lang. Nakulong na rin yung kanyang dating amo. O sabihin, hindi siya gumatay. Fighter yun eh. Fighter din siya, di ba? Pwede rin yung labanan, di ba? Tinakbuhan niya na lang kasi talagang ma-influensya yun. Pero dumating din ang time, nahuli siya. At nakakulong na siya. Okay? Eh kung suntukan ka yun, baka napatay ka pa. Di ba? Tama. Eh tendency kasi tayo na rin eh. Kung meron pang kakayanan, fighter pa rin. Tama. Lalo na eh. May kakayanan ka. Pero, importante, hindi disiplina ka. Tama, no? Kasi yun ang gusto ni Satanas eh.
Yung tuksoin ka sa, hindi sa kahinaan mo, kundi ano yung merong palakas. Tama ba ako? Diba? Akala natin, tinutukso tayo sa ating kahinaan mo. Yung kakayanan mo. Pwede ka magyabang, diba? Minsan, nagyayabang tayo, no? Tama? Si Jesus, nung tinukso ka, sabi niya, yung bato, gawin mo tinapay. Kahinaan ba ni Jesus yun? Hindi ba niya kayang gawin tinapay yun? Kaya. O, magpakatihulog ka. Sabi ni Angel, kaya naman talaga, di ba? Tutuksuin ka sa mga bagay na mayroong kang kakayanan. Pero hindi matukso ang Diyos. Hindi natin tayo. Gusto ng Panginoon na magtagumpay tayo. At tingnan nyo to, sa bandang huli. Tingnan nyo ang larawan ng mga mapagtagumpay na mananampalataya. Tingnan nyo, paano sila nagtagumpay? Sabi niya, sa Revelations chapter 12 verse 11, they overcome, nagtagumpay ang mga ito laban, kanino? Sa Diablo. Okay? Ang ginagawa kasi ng Diablo ay paratangan tayo ng mga unjust suffering. Okay? O unjust suffering niya. Pero paano natin mapagtatagumpayan ang Diablo? Sa pamagitan ng ano? Ng dugo, ng kordero, at ng kailang pagsaksi sa katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Okay? So, saan sila nagtagumpay? Sa mga onslaughts, okay? Ito yung mga atake, o yung talagang very offensive sila. Talagang gagawa sila ng parang para sirain kanila. Okay? Sa lahat ng mga insulto, ano kang iinsulto ka, aasan ka, patalo ka sa inis. Di ba? Papahirapan kanila. At ang effort nila is to destroy them para sirain ka at maging ang yung ano, patotoo. Masisira ka. Yun ang kanilang trabaho ni Satanas. Sirain ka. Kaya kapag ikaw ay naghimagsik, lumaban, sira ka na. Tutuwa si Satanas eh. Kasi naghimagsik eh. Lumaban ka, nagrebelde ka, nagaklas ka. Di ba si Satanas ay nagrebelde? Ito gusto niya, di ba? Nag-aklas siya sa Diyos. Okay? O, ba't tayo? Isa-isay natin. O, paano magtagumpay sila? At tayo rin. Paano tayo magtatagumpay? Sabi diyan, because of the blood of the Lamb, because of the word of their testimony, and because they didn't love their life even to death. Okay, isa-isayin natin. Una, sabi, how do they overcome? First of all, pakita natin, through the blood of the Lamb. So, ibig sabihin yan po yung salvation natin. Matatalo lang natin si Satanas, mas makapangyarihan po si sa tao, pero mas makapangyarihan ang Diyos kay Satanas. Naliwanag po ba yun? Kaya sabi sa 1 John 4:4, greater is He that is in you, the Holy Spirit, kapag ikaw ay born again na, hinilala mo at sinampalataya mo si Jesus, ikaw ay mananampalataya na. Yung blood of the Lamb ang siyang naghugas sa iyong kasalanan. Okay? So, ito po yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya po natin ma-overcome si Satanas kung meron po tayo salvation. Okay? Ano po ba yan? Hindi yung in the name of Jesus. Hindi po yun. The blood of Jesus. Ibig sabihin, ikaw personal, hindi po yung magic word. Sa personal na buhay mo, ay magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Okay? That is the blood of the Lamb. Pangalawa. Second, okay, they overcome because of the word of their testimony. Ang ibig ko sabihin yan, that is to say, they overcome because they would not forfeit their testimony. Ibig sabihin, nung sila ay pinapersecute, kinakaaway, maltrato, hindi po sila gumanti. Hindi nasira ang kanilang patotoo. Hindi sila, o sige, laban tayo. Minura mo ako, bumahay kita. Sinalbahin mo ako, sasalbahin. Hindi nasira na yung patotoo mo. Okay? Hindi po na-forfeit, hindi nasira ang kanilang testimony. Sila ay matapang at hindi nakipag-compromise ang kanilang spirit. Alala niyo yung
Si Daniel, sa Old Testament, di ba? Kaya, bawal manalangin. Okay? Dahil may nainggit sa kanya, di ba? E nanalangin pa rin siya. Hindi niya sinarado ang bintana. Bakit ako? Mawalan ako ng trabaho. Hindi. Kung ano yung ginagawa niya, bukas ang bintana toward Jerusalem, ganun pa rin na kanya. Hindi siya nakipag-compromise. Sabihin, hindi siya binawasan o kompromiso kung ano yung gusto ng tao para ma-please mo sila, gagawin mo. No. Matapang sila. Even yung kanyang mga kaibigan. Dapat sumamba sa ribulto? Hindi. Hindi kami sasamba dyan. Kung hindi mo kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba dyan. Hindi sila nakikipag-kompromiso. Yung kung sabihin, they would not compromise their testimony. Matapang sila. Ang Diyos lamang ang aming dapat sambahin. Kaya ito yung mga kahit patayin sila, hindi nila itatanggi kahit sa Muslim country, sabi, itatwa mo si Jesus. O hindi, puputulin namin ang ulo mo. Sabi na ilan, hindi, nakisama lang mo yung ayaw mamatay. Kaya ang pangatlo, makikita natin dito, ang mga overcomer, they don't, really don't care about their lives. Okay? Hindi, malaking bagay sa kanila whether they suffer or did not in this life. So, ito yung mga tao na hindi takot mamatay. Yung si Stephen, kahit sila patayin, tatawarin sila. Sapagkat hindi naman kailang ginagawa. Just like Jesus Christ. Hindi siya nagbimugsik. Meron pa nga humamon sa kanya. Kung ikaw ang totoong Diyos, sabi, iligtas mo sarili mo, iligtas mo rin ako. Eh, tayo Jesus. Boom! Boom! Diba? Pwede! Pero hindi niya ginawa. Hanggang sa katapos-tapusan, nagsabit siya. Kasi kung hindi siya mamamatay sa cross, hindi niya satisfied ang gusto ng Diyos niya. Lahat yan, mga kapatid, ay tiniis niya. At nagtagumpay siya. Nung namatay siya, nabuhay na magulo siya. At tinanggap siya ng Diyos sa kalangitan. Tama po ba ako? Umakyat siya sa langit at kasama siya ng Diyos. Ganun din tayo, mga kapatid. Even though na tayo ay mamatay, okay? Kung talagang meron tayong totoong salvation, the power of God, yung kapangyarihan ng Diyos, if you have true conviction, totoo na conviction, the non-compromising boldness, hindi tayo talagang nakikipagkompromiso, matapang tayo, at hindi tayo nakiki-evocate kung ano sabihin ng iba, ay ibabaliwala lang natin yung ating patotoo. Gusto natin pakitang tao to please people para lang hindi mawala trabaho mo. Okay. Kahit mawala trabaho ko, ayun. Hindi ako nakatakot. Eh, iba. Ay, kasi na. Hindi ko na ipapakita ang aking pagka-Kristiyano. Hindi ko na igigit yung aking pagiging matuwid. Kasi mawawala na ako ng trabaho. Pakikisama. Nakikipag-kompromiso. Okay? Pero, makita natin, but at all costs, keep your testimony pure. Malinis yung ating patotoo bilang Kristiyano. And if you really don't care that much about your life here, hindi ka natatakot. Mawalan o mamatay. Mawalan ng trabaho, mamatay ka, magtatagumpay ka. Okay? At tapos-tapusan na ito yung ating panalangin. Okay? Ito yung sana yung ating mga panalangin na sabihin sa atin na tayo ay nabubuhay sa magulo at mapang-usig na mundo na ito dahil hindi sila mananampalataya. At si Satanas ay laging nagbabato sa atin at ikot kung anong pwede niya gawin. Pero makita natin sa kabila ng mga paratan, masasamang akusasyon sa atin ni Satanas, ay masabi na nagtagumpay tayo. Okay? Hindi nasira ang ating patotoo. Masasabing talagang Kristiyano tayo. Okay? At hindi natin pinapahalagahan ang ating buhay dito sa Biblia. Okay?
So ito po, mga kapatid, ang aking panalangin na mangyari sa atin. Okay? Na ako, sabi mo sa asawa ko, salamat, hindi tayo perfecto ng mga tao, pero pinaranas tayo ng mga kahirapan sa buhay natin. Pero naging matatag tayo, lalo tayong nagtiwala sa Diyos. Okay? At yun ang napakaganda. At nagtagumpay tayo. Hindi tayo nagtampo, nagkalit, o hindi tayo sumibag. Tapos kahit nawalan ako ng trabaho, nagtiwala tayo sa Panginoon at hindi tayo pinabayaan. Nanatili tayong matapat na naglilingkod sa Panginoon yung ating patutuo. Okay? Kaya ako yung aking design. Hindi lang ako, sa aming pamilya, maging sa aking ako. Design ko, kaya bumili ako ng 4,000 libro, 4,000 pisong libro para ituro sa kanya ang Christian doctrine. Sabi nga lang, hindi pa nakakabasa yan. Pero gusto ko na at sa kanyang murang kaisipan, ay maintindihan niya na ang mga tamang doktrina patungkol sa ating Panginoon. At kagaya nga po sa ating pagbulita, banal na po na ang lahat po ito mga kapatid ay ginawa niya para sa kanyang mga nawawalang tupa. Para masama kayo at mapabilang kayo sa Diyos. At ito yung sanay na isip mo. Okay? This is the reason why you come to church. Marami tao napunta sa church. Marami ko nakikita para simbay. Pero hindi nagbabago buhay. Tama? Pero kaya siya namatay, sabi, para mamatay tayo sa kasalanan. Sabi, iwanan natin yung kasalanan, mabago tayo at mamuhay tayo na matuloy. Okay? At kaya niya tayo ginagather sa church. Kasi nakita natin, lahat ng ito sinakripisyo niya para sa iyo. Kung may mga taong gano'n na nagsakripisyo sa iyo, kumbaga binigyan ka lang ng trabaho, sasabihin, utang na loob yun, kung binigyan ako ng trabaho niya, hindi maayos sa aming buhay, di ba? May mga taong gano'n, di ba tama? Nakiutang na loob natin. Sabi niya, mga kapatid, yung buhay mo at buhay ko, utang natin sa Diyos. Kung wala si Jesus, baliwala ang buhay mo. Kahit na ang yaman mo sa daigdig na ito, kahit maganda ang trabaho mo, may business ka, sikat ka, kung wala si Jesus Christ, hindi ako pa ang namatay. Kaya sana makita nyo ang kahalagahan ng ginawa ni Jesus. At yan po yung ating logo na tayo ngayon. Hindi lang po sa ritual, hindi papaalala kung gaano kahalaga ang lahat ng tinisyang sakripisyo ay para sa mga nawawalan ng mga tupa. Ito tayo tingnan. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang sakripisyo sa amin. Hindi lang ito ay nagpapakita ng magandang halimbawa na dapat namin tularan sa magulo at mapangpusig na mundo. Hindi ito ay pinakita mo na kung hindi ka nag-suffer at nag-substitute sa amin, hindi kami maliligtas at hindi rin kami makakabilang sa iyong kawan. Kaya din ay nagpapasalamat kami sapagkat ikaw yung aming pastor at kung ikaw ang aming pastor, hindi po kami mangangailangan. Pinapatubayan mo kami hanggang sa kamatayan, Panginoon. Hindi namin kinakatakutan sapagkat ikaw ang gagabay sa amin. Kaya maraming po salamat. Sana'y sa aming paggunita ng banal na hapunan na ito, nagsisimbolo sa iyong katawan at dugo. Ang lahat ng itong paghihirap ay lahat ng ito ay tiniis mo para sa mga nawawala mong tupa upang sila ay mapabilang sa iyong kawan, ang iyong iglesia. Kaya salamat po, Panginoon, na sana'y makita po namin ang kahalagahan nito at sana kami ay matuto at bilang mga tupa ay makaingin ka ng pastor at ito po yung salita mo, Panginoon, upang kami ay lumakas at lumago, Panginoon, sa buhay namin sa ito. Ito po ang aming dalang. Salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.